nasa gilid ako ng ospital. Umiyak ako kasi yung anak ko may isang kamay na, tapos may isa paa na kasi hindi nga makita yun. Tapos kailangan siya, wala akong pera. Hindi kahit gatas. Alam mo, sa totoo lang, yung anak ko, kuya, ang kaya nagdesisyon ako, yung anak ko, Bonakid. Alam mo yung Bonakid na gatas doon? Yun yung gatas ng anak ko. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng ganito. Dahil ayoko, ang mas sobrang kinakatakot ngayon, kuya, ayokong magiging mahirap ang anak ko. Ay, hindi naman kailangan nang may bigay ako marami. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po muli si Creo TV at ngayon ay isa na namang makulay na panayam sa ating Reyna ng Taon ng ating komunidad. Sa gitna ng kariktan, talino at pusong may malasakit, natunghayan natin ang isang patimpalak na tunay na nagpakita ng diwa ng pagiging isang inang mutya ng Barcelona 2025. At sa gabing ito, makakasama natin ang natatanging babae na itinanghal ng koronang tagapagdala ng dangal at inspirasyon ng ating mga kababayan. Walang iba kundi ang ating bagong ina ng bayanihan sa Barcelona, Rosebel Andal. Palakpakan natin si Rosebel Andal, di ba? Thank you! Ang sosyal. Grabe to, kuya. Rosebel, kumusta na? Matapos ang coronation night, ano na naging buhay-buhay natin? Ayun, masayang masaya sa nangyari. Hanggang ngayon, pa rin ako, sariwa pa rin. Inaano ko pa siya, kumbaga ina-absorb ko pa siya. Pero ang saya, kuya, ang daming mga ganap. Pero alam mo yung feeling na, "Hoy sis, congratulations! Oh my God! Tita, congratulations!" Alam mo ba, daman-daman namin na sariwa pa talaga sa'yo ang mga memories na yan kasi hanggang ngayon, pinopost mo pa rin sa'yo. Yes, I am proud. Page, no? Di ba? Yes, totoo po yun. And I am proud. Hindi ako sa dahil para naman siya. No. Kasi po, big achievement ko siya sa buong buhay ko bilang ako. At first time, kuya, kung kailan pa ng nanay na ako. Oo, diba? Imagine mo yun. Kaya sabi ko sa anak ko, ikaw yung naging inspirasyon ko dito. Kaya nandito si mami. Kaya natutuwa siya. So, yun. Grabe. Pero ito, paano mo nalaman at saan mo nalaman na may ganitong uri ng pageant? Actually, nung nagkakita-kita kami ng sister-in-law ko sa isang birthday, sabi niya sa akin, "Ate, ikaw, sumali ka sa inang mutya." Sabi niya. Sabi ko, "Ha? Ano yun?" Sabi niya, "Yung mga patimpalak sa mga nanay." Kasi sabi niya sa akin, siya daw yung ini-invite, kumbaga siya yung pinapano ng, pinapasali ng Kudyape, kasi Kudyape mother siya. Sabi ko, "Naku, ayoko, kasi wala naman, at saka hindi ko yan linya." Sabi ko, alam ko nag-vlog lang ako, pero hindi ako sa linya ng So, nung una, ayaw mo pa? Ayoko talaga. Ganyan. Ayoko. Ngayon, itong Tianena, siguro, nagchikahan silang dalawa, sabi niya. Itong Tianena, si Rosebel na lang. Ititinawagan ako. Pero I think siguro mga 2 beses na yun inano ng Tianela sa akin. Inalok. Yung huli, yung sa'yo, nung nandun ka na. So, nahiya naman ako. So, syempre, kasama ko yung asawa ko. Sabi ng Tianela, "Sumali ka na para sa mga andal." Ganyan. So, sabi ko nung una, sabi ko, parang ayoko. Tapos, syempre, tatanong ko din sa asawa ko kung papayag siya. Sabi, nung una, talagang ako, ayoko. Pero bandang huli, na-realize ko, why not i-try? Out of comfort zone ko to. So, yun. Tinanong ko yung asawa ko. Sabi niya, "Naku, ganun yan. Kailangan ng ganyan." Totoo yan. Pero sabi ko naman sa kanya, sasali ako, syempre, para din sa lahat, sa pamilya ng andal, sa lahat, para din sa sarili ko, para din sa lahat. Tapos, para mandadali mo ang apelido ng mga amigo. Yes! Alam mo, niyakap ko talaga ang andal tsaka Batangas pride talaga. Kasi taga saan ka ba? Taga Bacolod City po ako. Ilongga po ako. Tapos, ang nire-represent mo lagi ay Batangas. So, yun. Niyakap ko tayo. So, yun. Ang bandang huli, sabi ko, "Sige, Tiya, join ako."
ako. Basta. Susuportahan ka. Tsaka yung sister-in-law ko, sabi niya sa akin, ate, nandito lang ako. So, yun. So, naramdaman mo yung suporta Yes, nila, no? ng buong andal. So, buong andal talaga ang nag-ano sa akin. Tsaka yung mga kapitbahay ng asawa ko doon sa Batangas. sa Batangas. Sabang! Uy! Sali ka pala, sabi ko, opo. Kaya yun. Kaya yun, niyakap ko na yung pagiging Batanggenyang hilaw. Tsaka yung andal din. Kaya, tsaka syempre, hindi ko pa rin Kumbaga, naitulak ka na nila na Yes. sumali. Kaya umuo ka na lang. Kasi Oo. supportive din naman sila lahat sa akin. Kaya hindi na rin ako hindi na dalawang rin isip. ako nagdalawang isip. Kasi una, ang LNR Trust nandoon, yung sister-in-law ko, yung asawa ko. So, why not Oo. na hindi ko ituloy, di ba? So, tsaka out of comfort zone ko na Yeah. rin yun. So, game tayo Saka dyan. experience din. Yes. Yun nga, kuya, experience talaga. Yun yung, kaya masaya naman nag-experience ko. So, speaking of experience, no, sa unang salang ninyo doon sa pasarela sa Rambla o sa may Plaza Catalunya, ano na feel mo doon? Ang dami-daming tao, naglalakad, nagrarampa-rampa Yun ka na nga, doon. kuya. Yun ang sabi ko. Oh my God. Pero, nung una, kuya, kinakabahan ako. Pero syempre, meron akong asawa. Yeah. Nandun siya, no? Yes, nandun siya. Nandun din yung mga tita ko, yung kaibigan ko nandun din. Supportahan ka namin, wag ka mag-alala. Kaya lumakas din ang loob ko, kuya. Pero ang nasa isip ko talaga noon, kasi natatakot din naman ako kasi baka mamaya hindi ko kaya. Pero sabi ko, gagawin ko to. Ikaw na bahala, Lord. Gagawin ko to. Kumbaga experience nga. So, hindi rampa-rampa tayo doon sa Catalunya. Kaya sabi ko, sige, okay na to. Doon nagsimula yung, okay, kaya ko to. Yung ganun. Ano yung pakiramdam mo nung biglang tinawag ka sa top 5? Oh my God. Ito, kuya, hindi ko alam. Sa totoo lang. Ewan ko kung Merong nakita- moment yun. Kita ko yun, no? Tinatawag ka na ako. Ha? Ako? Para kang Pia Wars Words Band, no? Diba? Bumalik. Oo. Ako? Ganun. Oo. So, totoo lang, kuya, hindi ko alam. Nabibingi kasi ako. Oo. Hindi yun naririnig doon sa stage. Binging-bingi ako, kuya. Kung naintindihan ko, 10. Akala ko si 10 na tinawag. 10. Tsaka wala talaga, kuya. Oo. Kung hindi ako tinawag ni Grace, si number 9, sisikaw na, ha? Ako ba? So, kaya napag ganun ako. Kaya sabi ko sa'yo, kuya, grabe talaga yung ano ka nun. Yung emosyon mo Oo. doon. Kaya kung nakikita niyo sa page ko, na lagi ko pa siya pinupost, it's because very memorable yun sa akin. Kasi para sa akin, sumali ako doon is para a friendly competition. Manalo matalo, I have my experience. Lumabas ako sa aking comfort zone. Sinubukan ko, ma-fail man ako. Ma-fail man lang. Okay. Alam mo ba yung pag nandun ka sa entablado, napakahirap nung Yes. Bumalik doon, ha? Kaya nga sabi ko sa iyo, kuya, Diba? itatanong ko sa iyo, ano ang naisip mo para napapayag mo kami parampahin sa Catalonia? Diba? Kaya diba, 5 months, no? 5 months kayong nila-lecture din. Minsan, para alam nyo ba itong isang maganda experience, matalo importante. Yes, oo. Yung pag-akit pa lang sa stage, panalo na kayo dun eh. Totoo, kuya. Diba? Doon pa lang Doon pa sa lang. Catalonia pa lang, ay, iba. Iba talaga. Pero na-boost yung confident ko. Oo, isa yun sa importante, Yes. yung, di ba, yung self-confidence. Nagkaroon ka Yes. ng self-confidence sa sarili mo. Nung tinawag ka bilang ina ng bayanihan, sinong unang taong nasa isip mo? Ay, yung anak ko. Wow. Sabi ko, oh my God. Ano sabi ng anak mo nung may corona ka na? Sinend ko sa kanya. Sabi ko, langga kasi tawag sa kanya. Langga, nanalo, I get a crown. Gawin na. Siyempre, yung anak ko medyo introvert yun. Hindi yun masyado masalita. Sabi na, Mommy, sabi na, nice. Tsaka nagko-comment siya doon sa mga picture tsaka video ko na nagagandahan siya sa akin. Imagine mo, first time niya ako nakitang plakado yung mukha ng mami. So, Ilan taon na yung anak mo doon sa Pilipinas? 12. Pagka 13 na siya. Kailan ka pa rin sa Espanya? 5 years ago. Ay, 5 years. Yeah. So, bata pa siya nung iniwan mo. Yes, kuya. Kamusta pakiramdam nung iniwan mo anak mo ganong ka bata? Ang hirap, kuya.
sobrang hirap. Hanggang ngayon, kahit matagal na kaming alam mo yun, Namimiss mo. Oo, sobra. May mga time, kuya, na hindi ako makatulog kapag naalala ko siya or nagkakaroon ako ng homesick. Naalala ko siya. Diyos ko, minsan, pag maalala ko na namimiss ko siya, kapag nagme-message sa akin na masama ang pakiramdam, nandun pa rin ako na mahirap pa rin. Sa tagal, kuya, 7 months ko lang siya iniwanan. Kumbaga, yung nandito na ako sa Taiwan, sa Barcelona, ay medyo okay-okay na to. Ibig sabihin, may sa iba't bansa Yes. pa. 7 months siya. Yes, kuya. Totoo yun. Alam mo, yung nasa, sa question and answer ko. Tagos na tagos po yun sa akin. Halos gusto ko na umiyak nun. Kaso, gusto ko i-deliver ng Pero maayos. Bakit mo naisipang iwan siya? Kuya, ang hirap. Alam mo, sa totoo lang, gusto ko to i-share. Kaya siguro ito din yung naging purpose ko kung bakit ako sumali. Ang hirap, kuya, kasi hindi ko naman ginusto maging single mother. Pero gano'n yung nangyari. Yun ang binigay ng Panginoon sa akin. Pero sa pagiging single mother ko, naging mas strong ako. Kumusta yung relasyon niyo? Hindi ba siya nagsasabing, nakakatampo ka kasi iniwan na ako ng tatay, iwan pa ako ng nanay? No, Ganon. yung anak ko, Wala kuya. bang ganon? Itong kagandahan din sa anak ko kasi at ako din, meron akong isip na inisip ko na kailangan ma-establish ko sa isip ng anak ko na umalis ako hindi dahil gusto lang kita iwan. Umalis ako dahil ang hirap ng buhay. Kuya, sa totoo lang, kaya ako nagdesisyon na umalis noon 7 months. Na ospital siya. Kailangan ng dugo kasi pinanganak ko siya na immature. So, kailangan siya ng dugo, ng salina ng dugo. Tapos, noong mga time na yon, kuya, single mother ako at walang-wala, breadwinner pa ako. So, walang-wala ako noong mga time na yon. At nasa gilid ng ospital, umiiyak ako kasi kailangan ng salina ng dugo yung anak ko. Wala akong pera. So, anong gagawin ko? Eh, doon ko naisip na hindi. Oo, alam ko hindi ko ginusto maging single mother ako, pero may kaya pa akong gawin para sa anak ko. Kasi ayokong maging... So, yung sakripisyo, iwanan siya para maligtas siya. Oo, kuya. Kasi hindi naman enough yung sa Pilipinas eh. Ang hirap. Grabe ang hirap ng mga nanay, lalo ng single mom. Yes. Lalo hindi mo kaya pang buhayin doon dahil ano nga ba naman ang minsan makukuha natin trabaho sa Pilipinas. Sa totoo. Sabi, pwede naman sa Pilipinas, bakit ka paalis? Diba? Pero ang tanong, enough ba ang sa Pilipinas? Di ba hindi? Sabihin na natin, maging totoo na tayo, hindi kaya, kuya. Ang hirap. Nasa gilid ako ng ospital. Lumiyak ako kasi yung anak ko may isang kamay na, tapos sa paa na kasi hindi nga makita yun. Tapos kailangan siya, wala akong pera. Hindi kahit gatas. Alam mo, sa totoo lang, yung anak ko, kuya, ang kaya nagdesisyon ako, yung anak ko, Bonakid. Alam mo yung Bonakid na gatas. Yun yung gatas ng anak ko. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng ganito. Dahil ayoko, ang mas sobrang kinakatakot ngayon, kuya, ayokong magiging mahirap ang anak ko. Ay, hindi naman kailangan nang may bigay ako marami. Ayokong tumingala sa ibang tao dahil hindi ko na ibigay yun sa kanya. Yung feeling na, mami, gusto ko ng ganito, tapos wala kang ibibigay. Ang sakit nun ko, sobrang sakit. At saka yung totoong pangangailangan, lalo pag nagkasakit, hindi mo malam mapagamot. Yes! Oo, kuya. Sobra. Nung time na yon na nangyari yun, kuya, ang hirap. Kasi walang-wala. Breadwinner pa ako nung time na yon. Wala kayo magkakapatid? 5. So, ako yung panganay sa babae. May kuya ako na siyang pinakapanganay. Tapos ako. So, ikaw pa sumusuporta ng mga kapatid? Yes, kuya. Imagine. Anong work mo nung sa Pilipinas? Nag-factory worker ako. Tapos, syempre, hindi ako nakontento doon. Nasaan ang mga magulang mo? Nasa amin din. Kasi kuya, hindi naman kami sobrang hirap. Pero, hindi kami nagugutom. Never namin na-experience yun. Pero, hindi lang namin nakukuha yung mga bagay na nagugustuhin namin. Sapat lang. Sapat lang.
yung akala, yung makakatikim pa ng spaghetti kapag Pasko lang. Yung ganon. Ganon, Yung ganon. Yung ganong feeling. Pag may okasyon. May okasyon lang. Lumaki kami na hindi naman namin nakukuha yung gusto namin. Siyempre pag bata ka, kuya, syempre. mama gusto ko ng ganon. Mama gusto ko mag-join sa mga ganito. Pero Pero yun ang ayaw mong iparana ayokong sa iparana sa anak ko. Kaya kuya, sabi ko, proud ako dito. Alam ko malaki ang pagkukulang ko sa anak ko. Pero lagi kong sinasabi sa anak ko, nandito ako dahil gusto ko maibigay lahat ng gusto mo. Yung mahihingin ka sa akin, tapos hindi ko sasabihin sa'yo na wala akong pera. Kasi ako, kuya, naranasan ko yun eh. Hindi ko sasabihin na, ay wala tayong pera, wag ka na sumali. Pero tapos gustong-gusto ng anak ko, mami gusto ko ng ganito. Ay wala akong pera. Ang sakit nun, kuya, yung gutom yung anak mo, pero gusto lang naman ng anak mo kumain kasi gutom siya. Hindi dahil extra or para ano ka dyan. Gusto lang humingi ng ganito, tapos hindi pa maibigay. Ang sakit nun, sobrang sakit nun, kuya. Para sa akin. Ngayon, sinasabi ko sa anak ko, kapag gusto mo kung mag-stay na lang ako dyan, tapos kung anong hingi mo sa akin, wala akong may ibibigay sa'yo kasi kapag nasa Pilipinas ako, hindi naman kalakihan ng sahod sa Pilipinas. Totoo yun, kuya. Hindi yun yung realidad sa atin sa Pilipinas. Kung pwede naman mag-stay ako. Pero ang hirap. Sobrang hirap. Kaya, So wala naman siyang tinanong sa'yo na marami, kuya. na bakit? Ang expected ko na itatanong niya sa akin, sino ang tatay niya? Ayan, siyempre. Oo. Nasagot ba? Oo naman, kuya. Ako, may panindigan na may prinsipyo ako na Kilala niya? hindi ako magsisinungaling sa anak ko. Kasi deserve na yun, malaman. Open ako. Nakikipag-communicate ako palagi sa kanya. What I feel, sinasabi ko sa kanya. Kaya gusto ko siya ganun din sa akin. Kahit malayo ako, gusto ko sabihin niya sa akin. Siyempre, nasagot yun, kuya. Kilala niya? Hindi. Kasi Hindi ba niya nakita? Hindi na nakita. Kasi hinihingan ako ng picture, kuya. Hindi, wala ka picture? Wala, kasi wala na akong communication. So, alam niya ang buhay pa, pero hindi niya nakita? Oo, hindi na. Kasi ang sagot ko lang sa kanya nung araw na yon nung tinanong. Kasi alam ko naman, kuya, magtatanong siya sa akin eh. Sa ngayon, dahil minor ka pa, Cargo na siya. akin ka muna sa'yo siya. kasi minor ka. When it comes na dumating na yung time na kaya mo na, adult ka na, pagbibigyan kita kung anong gusto mo, kung hahanapin mo siya. Ako, kuya, very open ako. So ngayong ganong edad niya, hindi pa niya naiisip na hanapin? Wala pang paramdam na hahanapin niya? Wala pa siyang Wala pa. sa akin ng gano'n. Pero minsan, tinatanong yung pangalan. Siguro sinesearch siya Sa Facebook. Sinesearch siya sa Facebook. Oo. Ako, kuya, ayokong magalit ng anak ko. Sama. Magkaroon siya ng hatred sa puso niya habang lumalaki. Totoo na. Labas siya doon sa kung ano nangyari sa amin. Pero sasabihin ko sa kanya, kaso nga lang sa ngayon, akin ka muna. Kasi bata. So kaya ngayon nandito ka, no? Inspirasyon mo siya, kaya ka lumalaban kahit malayo kayo sa isa't isa. Oo naman, kuya. May plano kang dalhin ang anak mo dito? Ay, oo. Na-deny lang. Oo naman. Ay, yun talaga first priority ko na ngayon, kuya. Alam niya? Oo. Handa alam siya? Niya. Oo, alam. Lagi nga tanong sa akin, Mami, kailan? Oo. At least alam niya, no? At least handa siya. Handa siya. Ano naman siya doon? Balik tayo sa pageant, no? Sa yung karanasan. Ano ang pinakamatinding hamon na nararanasan mo habang pinaghahandaan mo yung competition? May mga balakid ba? May mga, minsan ba yung gout mo dumating? O anong mga pinakamatinding balakid o karanasan mo? Tingin ko, kuya, wala akong balakid sa when it comes to my gown, ako, mga national costume ko, sa schedule ko, sa sa lahat. Pero meron akong pinagdaanan na sobrang sumubok ng aking management, kumbaga. Kasi, kuya, sa oras ko. Una, meron akong before pa ang inang mutya, may commitment na ako, nag-aaral ako. Tapos, meron akong commitment sa Corpus Fair Christ na
na matagal ko na rin pinaghandaan yon. Dumagdag pa to ang inang Inang mutya. mutya, oo. Grabe Paano yung, mo napagsabay-sabay yun? grabe yung very tight talaga, Oo. kuya. As in. Pero naging ano ka naman, naging active ka Yes. naman sa mga, lalo na sa mga koryo-koryo ninyo. Sa, Yeah, di ba? Lagi, Mga ako lagi ako sayaw-sayaw niyo, practice, oo. di ba? Pero kuya, umabot ako sa point na may bumubulong sa akin, oh, naku, wag ka na dyan sa Cocos for Christ. Wag mo na intindihin yung pinag-aaralan mo. Dito ka na lang sa sa inang mutya. Inang mutya, kasi maganda to. Oo. Sinubok ng Panginoon yung pagiging committed ko sa Kanya. Kasi yung Cocos for Christ, kuya, nandyan ako eh. Nandyan ka, Nandun na oo. ako eh. Ang masaya-masaya ako dyan eh. Ang pag-aaral ko, other errands ko yun na para sa sarili ko. So na yun, ang ginagawa ng inang mutya is another part of errands ko na, oh, masaya to. Ibang experience, Ibang experience, to. Pero achievements. sabi ko nga, may bumubulong sa akin na, oh, naku, wag ka na dyan, dito ka na. So at least nabalanse mo yung ano. Yes, pero alam mo, tatlo. dumating ako sa point na, kuya, hindi, kailangan ibabalance I-balance ko. mo. Kaya nagpapasalamat ako sa mga kasama ko sa Cocos for Christ, sa mga pag-aaral ko din, sa asawa ko din syempre, kasi na-manage ko yun lahat. May trabaho pa Ang ako, Cocos for kuya. Christ every Sunday. every Sunday din ang inyong Yes. practice. Imagine mo, kuya. Oo. Imagine mo yun. Oh, so, ibig may sabihin, nagbigay muna ang couples for Oo. Christ na, o sige, doon ka muna. Inintindi Ganun. ka. Ako ng mga sisters ko, sisters kasi ganito yung oras lang na available ko. Kasi nagpa-practice din ako, kuya, kasi pupunta kami ng Netherlands. So, sabi ko, ito lang available. Kung may practice pa ako kay Jam, sabi ko, so kung pwede nyo ako, nagpapasalamat ako kasi sila nag-a-adjust sa akin kung anong available na oras ko. Siyempre may trabaho din ako, kuya, na minsan yung senyora ko, oy, pasok ka ng ganitong oras sa akin. So, grabe yung ng oras, kuya. Paano ko i-manage yun? I-manage, oo. So, pero sabi ko sa sarili ko, Lord, ikaw na po bahala sa akin. Gagawin ko lahat ng to. Bigyan mo lang ako ng lakas. Kuya, pagod na pagod ako, promise. Yung asawa ko, nag-a-adjust sa akin. Nagigising sa madaling araw, gising pa ako kasi nag-aaral ako. Sa lahat ng mga gawain sa bahay, siya na gumagawa, kuya. Kaya sabi ko, yun yung ko eh. Kumbaga, yun yung ko na pinagdaanan ko talaga. Yung oras ko. Kasi pagod na pagod ako, kuya. Halos gusto ko nang ano kaya ako ituloy yung inang mutya? Yung ganun ba? Pero, wala. So sa naging experience mo, pinakita mo pa rin the best mo sa inang mutya. Yes. Kasi unang-una napahanga mo kami sa talent portion na yun. Yes. Naalala mo yun, tumawid ka sa baso. Yun na nga. Hindi ako huminga noon. Hanggat hindi ka bumababa, hindi ako hihinga. Yes, kuya. Ba't naisip mo? Ba't yun ang naisip mo? Twist kasi yun, Oo kuya. nga. Makakabahan. Twist na yun. Pero imagine mo, kuya, Pero magaling, oo. nakilala ko yung sarili ko doon. Oo, ang Kasi galing. I'll give my all effort sa lahat. As in, oras, lakas, yung, kuya, hindi biro Talagang talent yun, ha? Oo, hindi biro yun, kuya. Magkamali ka lang ng Nung lakad sa apat baso, doon. bato pelok ka, aray ko. Aray, kuya, nung Oo. una pa yung struggle ko doon, yung baso sobrang sakit. Exactly. At saka, buti na lang yung baso, matibay-tibay, hindi nabasa. Yes, kuya, naghanap ako ng Matibay yung talaga. unang baso na ginamit ko doon ay medyo masakit, siya medyo masakit talaga, oo. pero naghanap ako ng mas maganda. Sabi ko nga dahil lang silang mood niya, may madidisgrasya pa dito. Ganun ako ka-dedicated, kuya. Grabe nga, sabi gulat na gulat. Sabi ko, yung unang tawid mo, ay salamat. Ay, babalik pa! Ay, talaga kami huminga hanggang din natatapos. Sabi ko nga kung sinabi sa amin ito, papatigil talaga namin yan. Pero nagawa mo naman ng maayos. Alam ko naman, kuya, na ayoko din naman madisgrasya. Oo, At syempre, magkaroon oo. yung ng inamot. Kaya pinag-aralan ko siya ng mabuti. Pinag-aralan ko ng maayos-ayos. So, yun. Kaya sabi ko, edi yun, naitawid ko ng maayos. At least, kuya, kahit hindi man tayo naging best in talent. Pero napahanga mo Pero naman napahanga sila. ko. Uy, ang Marami galing-galing mo nagsabi, doon. Ang galing-galing mo doon sa nagsabi. talent mo. Imagine mo yun. Sa national costume mo, bakit yan naisip mo na may bahay kubo ka pa sa ulo?
Yes, kuya. Oo, kasi ganito yon. Ang originally talaga na ano namin is Bani. Banig. Magsisimula tayo sa bayan ng Ibaan, Batangas. Kasi taga doon yung asawa ko. So, kung anong meron sa bayan ng Ibaan, Batangas, yun yung gagamitin ko. So, dahil may nag-suggest sa akin, ay, mag-ano ka Kulambo ka. Kasi ganito, ganyan. Kaso hindi ko may figure out kung paano gagawin ko sa Kulambo. So, sabi ko, hindi. Sabi ng sister-in-law ko, magbanig ka ate. O, so may pinakita, ay ang ganda. Sabi ko, sige, dito tayo. Kaso yung sa amin, ang ginawa ay medyo, ano siya, modern na siya, kaya medyo maiksi siya. So, yun, nagbanig ako, kuya, ang bahay kubo, kasi syempre, kuya, dahil ako ang nanay. Ikaw ang ilaw. Ako ang ilaw. Reyna ng tahanan. Oo, di ba? Kaya pinanindigan talaga namin yun, kuya. Tsaka niyakap ko talaga yung ano ng pagiging ng kultura natin. At saka syempre, di ba, tahanan. Yes. Di ba? Doon nag-uumpisa yung ano, Yes, yun nga. Yun, so, yung pamilya. proud na proud ako dun, kuya. As Kaya in, nga, ang ganda eh. proud na proud ako dun. Kaya, Actually, lahat kayo, ang gaganda na ipinakita ninyong Yes. mga... Kaya nga sabi ko nga ito ba talaga yung totoo? Grabe itong mga pinakitang mga national costume, di ba? Oo, nag-gets kita dun, Diba? kuya. Ang galing talaga. Ang galing nyo. Pag nakikita ko yung buong sa stage, kami, wow! Di ba? Ang galing nyo. Grabe. Sabi ko, parang hindi nyo binigo mga tao. Yes. Kasi Oo. syempre, nasa isang magandang entablado kayo. Oo, So, exact. auditorium ng Liceo. Kung hindi ganun kaganda, parang ano ba yan? Oo, yung nasa isip ko din, kuya, gusto kong makontento yung nagsuporta Yung din sumuporta sa'yo. akin. Oo. At yung, hindi lang kasi yung mga kaibigan ko, yung mga, although yung mga followers ko ganun, Yeah, yung oo. ganyan. Although yung mga kaibigan ko dun sa gusto ko silang makontento dun sa mapapanood nila. Oo. Which is na hindi naman, tingin mo, hindi naman mas pa. Hindi naman nabigo. Kumbaga, mas maganda yung pa yung nangyari. Sobrang ganda. Kaya ako, proud ako dun sa national costume ko kasi pinag-isipan talaga namin. Ang ganda nga. Oo, tsaka proud ako dun sa gumawa. Si Ate Sheena, tsaka si Jang. Ay, grabe yun, kuya. Sabi ko, ay, grabe. Habang ginagawa namin, nakaupo kami tatlo, pinag-iisipan namin kung ano pang kulang, ano pang gagawin natin. Yung ganun. Sobrang nakaka-proud. Kaya, sobrang proud ako dun sa dalawang nagkasama ko. Kaya, sabi ko, lagi kong sinasabi din sa kanila na sobra akong nagpapasalamat sa kanila. Tignan mo ngayon, kuya, ang dami nang nagkumukontak. At saka bahay kubo, bayanihan, di ba yun ang binubuhat? Naalala ko Di ba? nung bata ako, kuya, Sumakto, yung no? bahay namin is yung kawayan Oo. lang. At nung lumipat kami ng bahay, yun yung binubuhat. yung kubo. Oo. Di ba? Kaya sumakto, bayanihan do. Bayanihan tawag Di ba doon kaya naging bayan? Kita namin tuwa ng mga fans mo, lalo na Yeah. yung mga kamag-anak mo, yung mga sumusuporta sa'yo. Nakita namin talaga na grabe sila sumuporta sa lahat, sa inyong lahat. Kahit lahat ng Sila. audience, kuya, may video ako na nakita na grabe yung tinatawag yung top, yung ano. May nakikita ko, sabi ko, ay, diba? taray. Kaya grabe nga, sabi ko, ay, grabe talaga to, kuya. Kaya sa lahat po na nag-send sa akin ng video, nag-tag sa akin ng video, maraming salamat sa inyo. Kasi grabe ha, sinuportahan niyo po talaga ako. So, ganyan kayo talaga ka-tindi. Yeah. Siyempre, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga sumuporta sa inyo kasi kung hindi rin sa kanila, hindi rin magagawa yan. Yeah. Oo, kaya, Pero ang galing, kuya, ganda. kasi ano to ng inspirasyon. kumbaga, ito ay, biro, natatak na to sa Barcelona, no? History na kayo. History. Totoo. Kaya proud na proud ako. Una. Di ba? History na Proud kayo. ako doon, kuya. Kaya kayo na tinatawag namin The Crown The Queens ng Inang Mutya. Yes. Yun na yung title nyo ngayon, yung lima. yeah. Pero doon sa mga wala namang corona, pahagi pa rin kayo ng Inang Mutya. Kaya huwag kayo malulungkot. Kaya nga no? sabi ko doon sa isang nating friend, sa isa kong kasama din, sabi ko, you are a part of the Inang Mutya. Inang Mutya. Kahit ano pang Once na talagang tinapos mo ang coronation night, kahit di ka nakoronahan, parte ka ng Inang Mutya. Yeah. Siguro ako din, kuya, kung hindi ako naging nakoronahan, I'm still proud pa rin. Kasi ibang level ng achievement to, kuya. Correct. So, Totoo. sabi ko, good decision talaga na naging part ako sa Inang Mutya. At reward na lang to, ang crown, di ba? Kaya nagpapasalamat talaga ako sa inyo ni kuya. Sa lahat ng, Staff, no? staff ng Filipino Migrants in Kaya Catalonia. baka naman gusto At mo ko katabayan mag-staff. siya.
Katambayan siya kasi vlogger ka. Kasi ang katambayan siya na talagang vlogger. Dalawa kasi yan eh. Katambal. Filipino migrants at At katambayan. katambayan siya. Hindi sila magpareho. Kaya muli maraming salamat sa iyo, Rose Belandal, sa pagbabahagi na iyong kwento at inspirasyon sa aming lahat. Tunay nga ang iyong tagumpay, hindi lamang korona sa ulo, kundi simbolo ng tapang, kababaang loob at pagmamahal sa kapwa. Sa ngalan ng buong pamunuan ng Inang Mutya Barcelona 2025, kami ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta, naniwala at nagbigay buhay sa patimpalak na ito. Hangad namin na patuloy kang maging ilaw at inspirasyon, hindi lamang sa entablado kundi sa bawat tahanan at puso ng mga Pilipino dito sa Barcelona at sa mansulok ng mundo. Kaya muli ako po si Creu TV ang nagsasabing ang tunay na ganda ay hindi lang nasusukat sa anyo, kundi sa pusong marunong magmahal at magbigay ng pag-asa. Maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Yay! Esperanza Carot Pascual, 52, representing Daramuangan Norte, San Mateo, Isabela. Bilang isang ina, ipakita natin sa ating mga anak na kaya natin itaguyod ang kanilang kinabukasan. Hello everyone, I'm Jacqueline Fernandez, 50 years old from Tanza, Cavite. Ang nagsasabing, ang kapalaran na hindi kailangang hanapin. Ito ay kusang darating kung talagang nakalaan sa atin. Mabuhay! I'm Ivy Gift Hagimet, 37. I proudly represent the province of Southern Leyte. Naniniwala ako sa kasabihan na aanihin mo ang gwapong lalaki kung hindi naman mapapasayo. Abangan niyo po ako sa darating na Inang Mutya Barcelona 2026. Inang mo dyan, dikit sa bawat tingin mo, puso ko'y na